Oy, busy ka sila oh. Oy! Oy! May Panginoong Diyos sa banal, makapangyarihan at walang hanggan, magpadala ka ng mga banal ang sa muripo at pagpalain ang salapin ito, simbolo po ng iyong biyaya at pagpapala sa pagpasok sa tahanan ito. Nawa ang 7 pirasong barya ay magpaalaala ng 7 araw ng paglikha mo sa daigdig at pagpapala rin. Nawa, ito po ay naging simbolo rin ng biyaya at pagpapala sa pagpasok sa tahanan ito. Sa ngalan ng Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Ang basaganaan. Katunayan sa banal po na Ebanghelyo ni San Juan sa Kabanata 2, doon po sa kasalan sa Cana Galilea, lumikha po ng masarap na alak ang ating Panginoong Hesus upang magpatuloy yung kasiyahan at kasaganaan. Sa Old Testament, sa Book of Exodus, nang ligtas ng Diyos ang sambahayang Israel, ay iniutos niya na magbuhos ng dugo doon sa pintuan ng kanilang mga tahanan upang magkaroon ng kaligtasan ang mga Israelita. Nang bagong tipan, pinaalaala ng ating Panginoong Hesus na kanyang dugo na mabubuhos na magiging simbolo ng kaligtasan ng lahat. Kaya po yung alak, simbolo po ng dugo ni Kristo na ibububo din natin sa pintuan ng tahanan ito. Ibuhos mo pong ganap ang iyong biyaya at pagpapala sa tahanan ito. Sa ngalan ng Ama, Sus, Anak, Espiritu Santo. Sige po, sino po yung bubuhos? Leche. Ning. Gamay-gamay. Gamay ra gyud. Ay lumalabas at pumapasok sa tahanan ito, inaalaala ni Jesus ang pintuan. Ako ang pintuan. Si Jesus ang pintuan ng ating kaligtasan at sa pamamagitan niya, tinatanggap natin ang biyayang nanggagaling sa Diyos sa langitan, sa kalangitan at sa Kanya rin sa pamamagitan niya, balang araw ay makakapasok tayo sa langit sa ating tahanan. Ang yan na lang. Tara po. Mamay na patuloy. Ay, paris ka lang din po yung makapatuloy. Kala mo naman kung magbiyahe yung puto. Ito ay kilalaga. Naway ang tulungan ng kaligtasan sa lahat at pasok tayo. Natuloy na po kami. Pasok daw po tayo.
doon pala ang simula. Menu rin. Pakinggan po ang mabuting balita sang-ayon kay San Juan sa Kabanata 5 sa talata 1. Malaki sa iyo, Panginoon sa Kristo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Ininis kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Hindi kayo makapagbubunga kung hindi kayo nakakabit sa akin. Ngayon din naman, makapamumunga kayo kung mananatili kayo sa akin. Ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Manatili kayo sa akin at ako sa kanya, siyang mamubunga ng sarili. Sapagkat wala tayong magagawa kung kayo'y walay sa akin. Dito ay makapagdulot ng kalakasan at kalusugan sa kanila at patuloy nilang maalaala ang mga taong nagugutom at nauuhaw. Ang lahat ng kaya aming hiling sa pamamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Amen. Basbasa mo po't pagpalain ang hapagkanay na ito. Puspusin mo ito ng iyong biyaya at pagpapala. Ganon din ang mga taong dudulog dito ay magkaroon ng kalakasan ng kanilang pangangatawan. Magayon din, basbasa mo po't pagpalain ang pamilya na rito ay magkakaisang kakain at tatanggap ng iyong mga biyaya at pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tulad po ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na si Jesus, sama-sama tayong magdasal ng Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo, magpasama kami sa karyan mo, sundin ang loob mo dito sa iyo, parang nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa pagsubok, hindi adya kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Diyos, makapangyarihan at walang hanggan, pagpalay na po yung kandila. Wala na po. Ready na po. Wala na po. Hinihintay namin ba yan? Kamayra, yung yan. Gamay ra kayo. Ano daw yun? Agoy, may 20. Ay, dito madali kunin. Picture tayo. Ishing, picture mo kami ni Father. Wala na. Tagpiso na. Ishing! Oy, busy ka sila.